Sa pagpapatuloy ng kwento, pagpasok nila sa silid, tumingin si Chian sa paligid at sinabi na ang silid ay tunay na kahawig ng isang impyerno, na may tuyong lupa, nasusunog na mga puno, at mga batis ng lava na lumilikha ng nakakapasong kapaligiran. Habang naglalakad sa silid, sinabi ni Chian na sa una ay nagulat siya sa kung gaano kadaling tinanggap ni So ang kanyang proposal, ngunit napagtanto niya ngayon na ito ay dahil sa kanyang attribute sa tubig. Pagtingin sa unahan, nagsimulang maglakad si Chian at nagtanong kung nakita na ni So ang malinaw na mga kondisyon, habang inilalabas ni So ang kanyang espada. Sa pagmamasid sa daloy ng lava, sinabi niya na may yelo sa lugar na ito at nagtataka kung paano posibleng magkaroon ng yelo sa gayong mainit na lugar. Samantala, lumapit si So, hawak ang kanyang espada, at sinabing malapit na nila itong mahanap. Sa pamamagitan nito, itinaas niya ang kanyang espada sa ere, habang si Chian ay patuloy na nakatingin sa unahan, walang kamalay-malay sa intensyon ni So. Nakaramdam ng kakaiba, mabilis na tumalikod si Chian at nabigla habang ina-activate ni So ang kanyang unsheath ability, na-slash ng kanyang espada at pinutol ang ulo ng palaka na aatake sa kanila. Nang makita ito, sinabi ni Chian na hindi niya inaasahang makakatagpo siya ng halimaw sa simula pa lang, habang ipinaalam sa kanya ni So na marami pa ang darating, na ikinagulat niya. Sa harap nila, nakita nila ang isang buong hukbo ng mga fire frog, mga tertiary insectile grade monsters, na nagmamadaling lumapit sa kanila para umatake. Itinuturing na madaling target ang mga palaka, kumuha si Chian ng isang bote ng tubig at inactivate ang kanyang kakayahan, ipinatama ang lahat sa palaka ng sabay-sabay gamit ang kanyang mga kapangyarihan, na naging sanhi ng kanilang kamatayan. Napagtatanto na epektibong gumagana ang kanyang kapangyarihan sa lugar na ito, sinabi ni Chian na magiging madali ito hanggat mahanap nila ang ice crystal, at sumang-ayon si So. Habang patuloy siyang tumitingin mula dito at doon, lumingon si So, iniisip na alam na niya ang lokasyon ng kristal, at iniisip kung ano ang gagawin kay Chian. Samantala, napansin ni Chian ang ngiti ni So at naisip niya na maaaring masaya siya na nagpas siyang isama siya. Pagkaraan ng ilang oras, habang patuloy silang nakikipaglaban, habang pinapatay ang mga fire frog, nagsimulang mahilo si Chian pagkatapos mawalan ng malaking amount ng mana, habang patuloy sa pagpatay si So gamit ang kanyang espada. Isinasaalang-alang na hindi na niya magagamit ang kanyang kapangyarihan, naisip ni Chian na wala siyang pagpipilian at makipaglaban gamit ang espada tulad ni So. Gayunpaman, dahil siya ay nahihilo, hindi niya makita ang mga palaka na nagsimulang tumalon pataas sa kanyang katawan, dahilan upang makaramdam siya ng pagkapaso dahil sa mainit nilang katawan. Hindi makatiis, tumawag siya kay So para humingi ng tulong, na nagudyok kay So na lumingon at nakita si Chian na nakahandusay sa lupa at may palaka sa kanya. Napabuntong hininga, pinatay niya ang palaka at sinabihan si Chian na umatras kung hindi siya makakasabay, dahil kaya niya itong mag-isa. Bilang tugon, sinabi ni Chian na magiging maayos siya kung magpapahinga siya ng kaunti, habang si So naman ay pasimpleng lumalayo. Nadismaya sa kanyang saloobin, naisip ni Chian na naging mapagmataas at mayabang si So, pagkatapos matapos ng mag-isa ang unang palapag, bumangon siya, naisip niyang nakipag-party siya kay So para tingnan ang kanyang class at ability, na hindi niya magawa dahil may benda ang mga kamay ni So. Sinusubukang mag-analisa mula sa kanyang mga ability, naisip ni Chian na tila may itinatago si So at nagpas siyang suriin ito sa oras na hinayaan niya ang kanyang pagbabantay. Sa pag-iisip na iyon, umupo siya sa isang bato upang magpahinga ng kaunti, ngunit ang bato ay talagang isang halimaw na nagmulat ang mga mata nito at bumangon, dahilan upang matamba si Chian at tumawag kay So para muling humingi ng tulong. Bilang tugon, inilabas ni So ang kanyang espada sa mabilis na bilis at nilaslas ang halimaw, dahilan nito ay mamatay sa isang iglap. Nakaramdam ng pagkagulat, naisip ni Chian na nabigo niya ang kanyang pagbabantay ng hindi namamalayan na may mga halimaw maliban sa mga palaka. Sa pagtawag kay Chian, sinabi ni So na 2 beses na niya itong nailigtas. Sinabi niya na ang mga halimaw na ito ay nakakainis patayin at nagmungkahi na magpatuloy sila bago dumating ang marami pa sa kanila. Nadismaya sa pagmamayabang ni So tungkol sa pagliligtas sa kanya, ngumiti si Chian at pumayag na magpatuloy, habang iniisip na hindi ganoon kagaling si So. Halos hindi napigilan ang kanyang pagkadismaya, naisip ni Chian na haharapin niya si So kapag naka-recover na ang kanyang mana.
Sa sandaling iyon, lumingon si So sa kanya at tinanong kung mayroon siyang sasabihin, at ngumiti siya bilang tugon, na nagsasabi na nagpapasalamat siya sa tulong ni So. Pagkaraan ng ilang distansya, nakita nila ang isang bilog na bagay na nagniningning sa isang bato sa gitna ng batis ng lava. Itinuro ito ni Chian at tinanong kung ito ba ang ice crystal na dapat nilang hanapin, na nagulat si So. Sa pagtingin sa bagay, si Chian ay nasasabik at sinabi na ito talaga ang kristal na hinahanap nila, at kailangan lang nilang kunin ito at bumalik sa lobby para matapos ang silid na ito. Sa tingin niya, kung ito lang ang kristal na naruroon sa lugar, sila ang unang matatapos sa silid. Gayunpaman, sa pag-aakalang maaaring ituring ng mga tao na si So ang gumawa nito, nagsimulang tumakbo si Chian patungo sa batis upang kunin ito at makalabas na, kahit pinigilan siya ni So. Hindi pinansin ang tawag ni So, si Chian ay patuloy na tumatakbo patungo sa kristal ng napakabilis, sa pag-aakalang ang unang kukuha nito ay ang makakatapos sa silid. Sa pag-iisip tungkol sa gantimpala, karangalan, paggalang, at hitsura ng paghanga na matatanggap niya, nakaramdam siya ng labis na pananabik. Isinasaalang-alang na makukuha niya ang lahat ng ito, inabot niya ang bagay at sinubukang hawakan ito, ngunit nalaman niya na ito ay napaka-squishy. Dahil dito, napagtanto niya na hindi ito ang ice crystal kundi isang fire frog's egg sac, ang kanyang hinahawakan, na naging sanhi ng paglabas ng maraming fire frog mula sa lava stream at aatakihin siya. Sa pakiramdam na wala siyang magawa, sinimulan niyang tawagin muli si So, ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na tumulong, sinabi ni So na ito ang karma na matatanggap niya dahil sa pagtatangka niyang pagtaksilan siya. Pagkasabi nito, nagsimula siyang maglakad palayo habang si Chian ay patuloy na tumatawag sa kanya, humihiling na iligtas niya ang kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang oras, narating ni So ang loob ng silid ng Hellfire Crystal Cave, hawak ang ilang patay na mga fire frog, at nahanap ang ice crystal ng isang tertiary ghostly grade. Matapos makuha ang ice crystal, binuksan niya ang shop window, naalala na na-obtain niya ang mga spirit pearls matapos patayin ang mga uod at ginamit ang mga iyon para ma-access ang shop window. Mula sa window, bumili siya ng isang item na tinatawag na prayer chest sa pamamagitan ng pag-trade sa kanyang accomplishment stats, sa halip na pera at inilagay ang ice crystal sa loob nito. Pagkatapos nito, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang magdasal. Iniisip na ang ice crystal na isang tertiary ghostly grade item ay maging primary ghostly grade item. Sa pag-iisip na posible para sa kanya na makamit ito sa kabila ng pagkakaiba dahil sa parehong grado ng parehong mga item, binuksan niya ang chest, na naging sanhi ng isang maliwanag na lumabas mula dito. Habang nawala ang liwanag, napagtanto niya na sa halip na isang primary ghostly grade item, ito ay naging tertiary insectile grade na ang ability ay insect honey, at siya ay na-disappoint dito, binasag ang higit pang mga ice crystal mula sa kuweba, sinimulan niyang ilagay ang mga ito sa loob ng chest, nag-iisip na makukuha niya ito sa dami at hindi sa kalidad. Samantala, si Chian, na kahit papaano ay nakaligtas sa lava stream, ay nakalabas ng may matinding pinsala at nagsimulang hanapin si So para maghaganti sa pag-iwan sa kanya sa oras ng kanyang pangangailangan. Nangako siyang papatayin si So gamit ang kanyang espada sa sandaling matagpuan siya, at siya ay lumakad na, biglang may nakasalubong na nagniningning na bagay na nagpapaisip sa kanya kung ito ba ay isang itlog tulad ng dati. Gayunpaman, pagkatapos ng masusing pagsusuri sa loob ng ilang oras, napagtanto niya na ito ay hindi isang itlog, ngunit sa halip ay isang bagay na kanilang hinahanap. Biglang, lahat ng naruroon sa lobby ay naabisuhan na ang pangalawang pinto sa silid, na ang Hellfire ay tapos na. Kasunod nito, lumabas si Chian mula sa loob, hawak ang isang fire frog na may nakaipit na ice crystal sa katawan nito, tuwang-tuwa na nakamit ito. Nang makita siya, lahat ng tao sa lobby ay namangha, nagtatanong kung paano niya natapos ang silid sa isang araw lamang. Nang makita ang kanilang mga reaksyon, nakaramdam siya ng saya, alam na ito ay isang bagay na talagang gusto niyang matupad. Bigla niyang napansin si So na nakaupo sa di kalayuan, na ikinagulat niya. Papalapit kay So, tinanong ni Chian kung bakit siya tumakas mag-isa, binanggit na matagal niyang hinahanap si So sa silid. Bilang tugon, nagbigay ng ekspresyon si So na parang nalilito at namangha. Habang abala sila sa pag-uusap, lumapit si Chian mula sa likuran, tumatawag kay Chian bilang ang unang nakatapos sa silid ng Hellfire,
at masaya siyang lumingon na nagsasabi na naroon siya. Sa pagbabalik kay So, sinabi ni Chion na patatawarin siya sa pagkakataong ito dahil sa kanyang tagumpay at inilapit ang kanyang kamay bilang simbolo ng pagkakasundo. Medyo kinakabahan, inilapit ni So ang kanyang kamay habang pinapagana ni Chion ang kanyang ability na mabasa ang mga palad at makipagkamay, na sinasabi sa kanya na huwag matakot. Nang makuha ang impormasyon tungkol sa kanyang kakayahan, tumalikod si Chion, at nakaramdam ng tuwa sa pagiging ang unang nakatapos sa silid at pinagmamasdan ng medyong nakakaawang ekspresyon ni So. Sa sandaling iyon, may lumabas na window sa kanyang harapan, na nagpapakita na si So ay kabilang sa isang tertiary insectile grade na may attribute ng apoy. Nagulat sa kanyang mababang grado, tiningnan siya ni Chion na may malamig na ekspresyon. Iniisip na inaasahan niyang si So ay kahit man lamang isang humanly grade. Napagtanto na pinagdaanan niya ang lahat ng mga paghihirap na ito dahil sa insectile grade, at siya ay frustrated dito. Sa pagtingin sa kanyang mga ekspresyon, si So ay nalilito at pagkatapos ay nagsimulang ngumiti, nag-iisip na nakuha niya ang bagay na gusto niya sa tamang oras. Sa loob ng kanyang damit, si So ay nagtago ng isang primary ghostly grade, Destiny Protection Charm. Upang itago ang mga specific parts ng kanyang destiny, pinipigilan ng iba na basahin ang mga nasa Destiny window. Naalala niya na hindi siya nakapaghanda ng maraming bagay dahil sa kakulangan ng mga ice crystal at umalis pagkatapos makuha ang charm, ngunit natagpuan ni Chion ang isa sa mga kristal na inilagay niya sa Fire Frog. Samantala, kumpiyansa na ibinahagi ni Chion ang kanyang grade at kakayahan kay Chesha, na nagudyok sa kanya upang magtanong tungkol sa kung paano niya natagpuan ang ice crystal. Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ni Gojen, nagulat na kahit si So ay nakabalik na wala itong dala, samantalang nagawa ni Chion na tapusin ang silid ng isang araw. Habang paalis si Chesha, tinawagan ni Gojen si Chion, na nagsasabi na siya ay kamangha-mangha. Habang si Chion ay lumingon sa paligid, naaalala na si Gojen ay isang tertiary divine grade. Inihayag ni Gojen na ilang araw na niyang sinusubukan ang silid na iyon ngunit patuloy siyang nabigo, at si So din pala ay mahina kaysa sa inaasahan. Sang-ayon dito, ipinaalam sa kanya ni Chion na si So ay isang tertiary insectile grade na tumakbo lamang palayo ng mag-isa, dahil lang sa isang hukbo ng mga halimaw, na ikinagulat ni Gojen. Pagbabalik sa kanyang mundo ng pangarap, nagkomento si Gojen na si Chion ay parang ang main character kaysa kay So. Ang pananalitang ito ay nagpapuri kay Chion, at sumang-ayon siya, na nagudyok kay Gojen na tanungin kung maaari silang mag-usap sandali. Samantala, si So, na kanina pa naririnig ang kanilang usapan, ay ngumiti at tumingin sa window sa kanyang harapan, na nag-aabiso sa kanya na ang mga destiny ni na Gojen at Chion ay magkakaugnay. At dito muna matatapos ang ating recap, huwag kalimutan ang mag-subscribe para mas updated sa ating bagong i-upload na video. Maraming salamat!